Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit nyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang pinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang Pariseyo. Sinagot sila ni Jesus. Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain ito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama, bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain iyon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Magnilay po tayo. Madalas tayong mahulog sa bitag ng sobrang pagbibigay halaga sa batas at patakaran. Ngunit nakakalimutan ang pinakadiwa ng mga ito, ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Sa tagpong ito, ipinakita ni Jesus na higit sa lahat ang pangangailangan at kabutihan ng tao. Hindi niya itinakwil ang araw ng pamamahinga, kundi itinaas niya ito sa mas malalim na kahulugan, na ang pamamahinga ay hindi lamang pagtigil sa paggawa, kundi paghahanap ng buhay, kabutihan at kaligtasan. Si Kristo mismo ang Panginoon ng araw ng pamamahinga. Ibig sabihin, kung minsan ay hindi tayo makasunod sa lahat ng alituntunin, ang mahalaga ay kumakapit tayo sa Kanya, sapagkat ang Kanyang awa at habag ang tunay na nagbibigay saysay sa ating pamamahinga. Sa ating panahon, ilang beses tayong nahuhusgahan ng iba, o kaya tayo mismo ang nagiging mapanghusga. Ngunit ang paalala ng Ebanghelyo, higit na mahalaga ang puso kaysa panlabas na pagsunod. Si Jesus ang ating tunay na pamamahinga. Sa Kanya natin matatagpuan ang kapayapaan, hindi sa sobrang bigat ng batas o pahirap na hatol ng tao. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, Ikaw ang Panginoon ng araw ng pamamahinga. Ikaw ang tunay na kapahingahan ng aming kaluluwa. Patawarin mo kami kung minsan ay mas inuuna namin ang batas kaysa awa, habag at pagmamahal. Linisin mo ang aming puso mula sa panghuhusga at turuan mo kaming unahin ang kabutihan ng kapwa. Naway sa iyo namin matagpuan ang tunay na kapayapaan at matutong magpahinga hindi lamang sa aming mga gawa, kundi sa iyong yakap ng pagmamahal. Amen. Naway ang salita ng Diyos ay manatili sa ating puso at magbigay liwanag sa bawat hakbang ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating paglalakbay ng pananampalataya at naway palaging magningning ang Kanyang presensya sa ating puso. Kung na-bless po kayo ng pagninilay na ito, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe, i-like at i-share upang mas marami pang maabot ang salita ng Panginoon.